Yo, what's up mga kabos amo? Welcome back dito sa ating channel. Ngayon nga pala mga kabos amo, magpapalit tayo ng valve seal dito sa TMX 125 Alpha. So, basic tutorial lang to mga kabos amo para dun sa mga mahilig mag DIY at gustong gawin yung sarili nilang mga motor. So, hindi po tayo expert mga kabos amo pero tatry po natin yung best para maintindihan nyo ng maigi kung paano nga ba nagpapalit ng valve seal sa isang cylinder head. So, kailangan natin ng valve remover para matanggal natin tong mga spring tsaka yung barbula natin. So, wala akong available na valve remover kaya gumamit na lang ako ng extension. Pupukin nyo lang naman yan ng malakas para matanggal. So, yan. Pinukpok ko lang siya ng malakas. Isang tira lang yung ginawa ko. Natanggal ko na agad. Nabaklas ko na agad yung mga lock, pati yung mga retainer, tsaka yung spring. Ayan. Ito yung retainer. Tapos, ito naman yung spring. Dalawang spring yan, mga kabos amo. Isang inner, tsaka isang outer. Tapos, may palatandaan din yan. Kulay brown, siya yung nasa taas. Siyempre, itabi muna natin to mga kabos amo. Kaya nga pala tayo nagpapalit ng valve seal dahil yung isang motor ay mausok na. Kapag nagpapalit tayo ng piston tsaka piston ring, dinadamay na natin lagi yung valve seal. Kasama to sa set. So, ito nga, sinubukan ko siya tanggalin ng long nose. Pinakita ko lang sa inyo pero hindi siya kaya tanggalin ng long nose. So, mahirap. Kaya pero mahirap. Yan. Kung mapapansin nyo, mahirap siya tanggalin pag long nose ang gamit. So, gamit naman tayo ng plies. Dapat pala, inalis natin yung yung barbula. So, ito, gumamit ako ng plies. At natanggal na nga natin yung valve seal. So, napaka-importante na ito, lalo sa mga motor na nire-refresh. Laging pinapalitan to. Kaya talagang dapat mapanood nyo to kung plano nyo mag-refresh ng mga sarili nyong motor. Ito naman, yung kabila naman yung gagamitan natin ng extension. Socket extension. So, yan. Pinakpok ko lang rin ng isang malakas. Tanggal agad sila mga kabos amo. Yan. So, ingatan nyo palang mawala ito yung mga lock na yan. 2 piraso yan. Kasi napakaliit niyan minsan tumatalsik. Kaya maging maingat lang po tayo sa pagbabaklas. So, ganun pa rin yung ginawa natin tulad sa isa. Alisin natin yung mga spring, pati yung retainer, tsaka yung mga lock. Pati yung mismong barbula, alisin na rin natin yan. Tapos, syempre, gamit ang plies, tanggalin ulit natin yung isang valve seal. Eto mga kabos amo, tinanggal ko na yung valve seal. Ito yung itsura niya. Sa mga nako-curious dyan. Kasi alam ko, marami dyan mga nako-curious sa valve seal. Ganyan din kasi ako mga kabos amo nung baguhan pa lang ako sa pagmamotor. So, kinuha na nga natin to, yung in-order natin sa Shopee. Valve seal. Yan, pang DMX. So, hindi po siya original mga kabos amo. Replacement lang po yan na valve seal. Pero, pwede na po yan kasi hindi naman yung lagi kong ginagamit sa kapag gumagawa ko ng motor. Kasi kapag sa original medyo mahal, tapos dito sa amin mahirap maghanap ng parts na original. Kaya pwede na to, sa Shopee na lang ako nag-order. Ganun lang kasimple magkabit ng valve seal. Ginamitan ko lang siya ng daliri mga kabos amo. Tapos ilagay na natin tong mga barbula. Yan. Pasok natin yung barbula. Yon.
Bago nyo pa ibalik yung mga barbula, make sure lang na nilinis natin sila. Gagamit pala tayo netong goma. Ilalagay natin siya sa may ilalim. Kasi siya yung magsisilbing kalso. Para pag pinukpok natin yung ating mga lock dito sa may barbula natin, hindi sumama yung ating barbula. So may pipigil sa kanya. Tapos siyempre ilagay na nga natin tong outer tsaka inner spring. Inner valve spring. Hindi ko masyadong kabisado yung tawag dito. Tapos eto, meron tong guide. Dapat ganyan yung pwesto niya. Hindi pwedeng nakabaligtad. So dapat ganyan lang yung pwesto niya. Yan. Tapos tsaka nyo ilalagay dito. Tapos dito dapat mga kaboss amo, sobrang ingat natin dito. Kasi pwede talagang tumalsik dito yung mga lock. Yung dalawang lock na yun. So mahirap kasi maghanap nun mga kaboss amo. Kaya please mag-ingat kayo sa pag-install. So hindi to kaya ng puwersa ng kamay mga kaboss amo. Sinubukan ko lang siya kung kaya. Pero hindi talaga siya kaya. Kasi sobrang tigas ng mga spring. Pero kapag yung mga wave 100 lang or mga 125cc na ibang motor, kaya naman siya gamitan ng kamay lang. Pero ito, napakatigas talaga. Sa gagawin natin dito mga kaboss amo, pokpokin natin siya. Gagamit tayo ng martilyo dito. So, kapag napwesto nyo na ng maayos yung valve installer natin, so ito naman tawag naman dito, valve installer. Hindi, meron niyang maliit dun sa may dulo. So, pokpokin nyo lang mga kaboss amo. Tulad ng ginawa ko, sa swabing-swabe, isang tira lang ginawa natin. Ayan, nalock na siya. So, dapat medyo malakas yung pagpukpok nyo sa sa may martilyo para mabilis siyang malak. Kasi kapag mahina, minsan nakakalas lang yung mga lock. So, yung kabila naman yung ilalagay natin. So, ganun din yung process na ito, kaboss amo. Syempre, i-check nyo muna yung washer. Meron kasing washer yan dun eh. Yan, lagi nyo i-check yun. Kasi minsan nahuhulog yun. Pag nahulog yun, mahirap. Di pwedeng wala yun. So, syempre, assemble ulit natin. Lagay natin yung outer spring tsaka inner spring. Tapos, ilagay natin tong retainer tsaka yung lock. Then, gagamit tayo ng valve installer. So, sisentro nyo lang sa may gitna. Sentro nyo lang, sabay pokpok ng malakas. So, di ba? Isang tira lang. Mukha lang madali dito mga kaboss amo kasi isang tira lang. Kung nakita nyo, pumasok na agad siya. Pero, kapag kayo na mismo yung gagawa, promise, lalo na kung first time, mahirapan kayo dito. Kaya, dapat, maingat din kayo sa pag-install na ito. Alam ko, parang pag tinignan nyo, madali lang. Pero, hindi siya ganun kadali kaboss amo. Pero, kayang-kaya nyo yan. Sa mga mahilig mag-DIY. Caring nyo yan mga kaboss amo. So, syempre, testingin natin kung may tatapon na gasolina. Ayan, nasobrahan. May tumapon agad. Wala kasi akong yung maliit na lagayan ng gasolina. Dito kasi ako sa bahay gumawa ngayong araw na to. So, ito kaboss amo, testingin natin kung may tutulo na gasolina. Kapag ito, pagsalin nyo ng gasolina dito, tapos naubos agad yung gas, tumapon agad dun sa ilalim, ibig sabihin may mali tayong, may mali sa ginawa natin. May singaw. So, pwedeng palitin na yung barbula. Or mali kayo ng pag-install. So, yan, kaboss amo, mapapansin nyo, wala namang tumago sa ilalim. Tsaka hindi rin nabawasan yung gas na nilagay natin. So, yun, sana natuto kayo ngayong araw, mga kaboss amo. Maraming salamat. At sana supportahan nyo yung ating channel. Thank you sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. God bless.